Isang misa ang idinaos ngayon ng Clergy for Good Governance para ipagdasal at ipakita ang kanilang suporta sa prosecution team bago tuluyang sumalang sa paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ang panalangin sa misa, dapat makonvict ang Vice Presidente. Si Earl Tobias, nakatutok. Gab, idinaan nga ng House Prosecution Panel ang huling yugto ng kanilang paghahanda ilang araw bago ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa isang misa at panalangin. Narito ang mga nangyari dyan kanina sa isang misa na ginanap sa isang diocese sa simbahan sa Cubao. Balikan natin. Gab, kanina at yung buong House Prosecution Panel, ilan sa kanilang mga miyembro kasama yung mga private prosecutors ay umattend nga dyan sa misa kung saan ang panalangin ay makonvict si Vice President Sara Duterte. Ipinagdasal at binasbasan ng lahat ng miyembro ng Prosecution Panel sa pangunguna ng mga pari at ilang lider ng simbahan na sumusuporta sa impeachment case laban sa bise. Taimtim na nanalangin ang mga madre at taga-suportang sumama sa misa. Ang prosekusyon naman, aminadong mabigat ang bubunuing laban. Ang sabi po ng nanay ko, pag nagdadasal, dapat nililiwanag. Pag nagdadasal, dapat specific. Pag nagdadasal, dapat nilalakasan. Join us as we pray for the conviction of the respondent in this impeachment trial. Si Father Bong Sarabia, isa sa mga nag-file ng umusad na impeachment complaint laban sa Vice Presidente, pinangunahan ng misa habang suot ang kanyang t-shirt na may nakasulat na Convict Sara Now. I hope that would convince also the senator judges. Parang ang hirap na talaga na mag-vote no for Sara Duterte, to let her go with the present evidences. Sa Lunes, day 1 ng trial ng Vice Presidente, opening statements ng parehong prosekusyon at VP Defense Camp ang unang-unang pakikinggan. Gab, matipid na ang sagot ng prosekusyon sa mga detalye dahil ang mga merito ng kaso mula ngayon ay dapat sa Senate Impeachment Court na lang na pag-uusapan. Isang witness kada araw ang planong isalang at handa na rin daw magpresenta ang prosekusyon sa unang linggo ng paglilitis. Meron na kaming sinabmit kasi requirement ng pre-trial order na 3 days before the hearing, dapat ilista na namin ang mga witnesses para walang surprise. Gab, hindi naman na maghain ng prosekusyon ng kanilang comment sa pre-trial order ng Senate Impeachment Court. Kanina kakapaliwanag lang ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney J. Tolosa na yan ang pinal na desisyon ng prosekusyon para hindi na magamit pang dahilan at ma-delay ang July 6 na umpisa ng paglilitis. Sabi naman ni Prosecutor Terry Ridon, ipauubayan na nila sa mismong loob ng Senate Impeachment Court ang desisyon sa hiling nilang mabuksan ang selyadong BIR box na naglalaman ng tax records ni VP Sara Duterte at asawang si Attorney Mans Carpio. Paliwanag naman ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan, Position ng prosecution ay dapat transparent, dapat sa impeachment court. Hindi pwedeng i-executive session ang mga ebidensya. But we will leave it to the discretion of the impeachment court. Gab, handa rin daw ang buong prosekusyon na tindigan sa mismong trial yung kanilang manifestation na dapat mapayagan ang mga kasama nilang private prosecutors na magpresenta at mag-examine ng mga testigo dahil wala raw rason para baguhin ang regulasyon na yan. Klaro raw na pinapayagan yan sa mga nagdaang impeachment trial sa bansa. Balik muna sa inyo. Maraming salamat, Earl Tobias, live mula sa Batasang Pambansa.